Malaking papel ang mga misil ng Russia sa digmaan sa Ukraine dahil ito ang kanilang pinakamaraming sandata. Samantalang ang Ukraine ay kailangang magsumikap at maghanap ng paraan para makakuha ng mga misil at kailangan nilang maging maingat sa paggamit ng mga mayroon sila. Ang maling target ay maaaring magdulot ng pagputok ng Russian air defenses at pag-aaksaya ng mahal na sandata. Ngayon, nagkaroon na ng malaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine. Nilinlang ng Ukraine si Vladimir Putin gamit ang bagong matalinong misil na magpapahirap sa mga Ruso sa himpapawid. Pinakamaganda, gawa sa Amerika ang bagong misil at compatible sa mga lumang Soviet aerial platform ng Ukraine. Ang misil na iyon ay air defense missile, 100 at 60 miniature air launch decoy. Noong Agosto 23, iniulat ng United 24 Media na nilalagyan na ng American-made air defense missile, 160 miniature air launch decoy missiles ang mga Sukhoi 27 fighter jet ng Ukraine. Ang hakbang na ito ay unang pagkakataon na ginamit ang mga Soviet-era na aerial platform na ito para maglunsad ng mga misil na ito. Nakakaiba kumpara sa anumang mayroon ang Ukraine sa kanilang arsenal. Ang salitang decoy ay nagbibigay ng pahiwatig sa iyo. Hindi tulad ng karaniwang misil, ang miniature air launch decoy ay hindi dinisenyo para magpakawala ng mapanirang pagsabog sa isang target. Ito ay umiiral para mapabagsak mula sa himpapawid. O mas maganda pa, para pilitin ang kalabang air defenses na magkamali ng putok, na lumilikha ng mga puwang na maaaring samantalahin ng ibang mga misil at drone. Parang shield sa himpapawid ang miniature air launch decoy para sa Storm Shadow ng Ukraine at ATACMS na long-range missile. Hinihila nito ang atensyon para ligtas makarating at tamaan ng mga misil ang target. Hindi ito haka-haka. Naglabas ang Ukrainian Air Force ng video sa YouTube na ipinapakita ang miniature air launch decoy missile sa Sukhoi 27 nila. Napatunayan na sa labanan ang mga misil na ito ayon sa isang pilotong na interview sa video. Naglunsad ako ng air defense missile, 100 at 60 miniature air launch decoy missiles ayon sa piloto. Dinisenyo ang mga ito para tanggapin ang pangunahing atake ng air defense at maglagay ng hadlang. Nakakatuwang paliwanag. Ang miniature air launch decoy missiles ay hadlang sa himpapawid. Nililito ang air defense, kaya napipilitan silang paputukan ang miniature air launch decoy imbes sa tunay na mapaminsalang misil. Nagpatuloy ang piloto. Dagdag niya, ang misil ay pain sa air defense systems. Sa kabilang paliparan, nagpo-program ang ating mga kasama ng Storm, Shadow, or Scalp missiles laban sa kalaban. Ang pahayag na yan ay nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa patong-patong at magkakatuwang na paraan na magagamit na ngayon ng Ukraine sa kanilang mga missile strike. Sa pagkakaroon ng miniature air-launched decoy missiles, maaari itong magpadala ng mga pain papunta sa target na inilunsad mula sa kanilang Sukhoi 27S habang pinapaputok ang Storm Shadow at iba pang long-range missiles, maaaring mula sa iba't ibang airbase. Pero tatalakayin pa natin yan sa video mamaya. Sa ulat ng The Military Show tungkol sa video, binanggit nito na ang miniature air launch decoy ay hindi bagong sandata para sa Ukraine. Ginamit na ang mga missile na ito mula 2000 at 23. Binanggit din nito na may natagpuang mga labi mula sa isa sa mga missile na ito matapos ang isang pag-atake ng Ukraine sa Luhansk noong Mayo ng taong iyon, na nagpapakita na alam ng Ukraine kung paano eksaktong gamitin ang mga ito. Pagsapit ng Mayo 2000 at 24 na bunyag din na nagawa ng Ukraine na ikabit ang mga miniature air-launched decoy missile nito sa mga MiG 29 fighter jets nito. Ngayon Sukhoi 27 na. Noong Pebrero 2000 at 23, iniulat ng Forbes na nasa 50 Su-27 ang Ukraine sa kanilang fleet. Dagdag pa nila, mahirap matukoy ang totoong bilang dahil sa digmaan. Lumipas ang panahon hanggang ngayon at malamang ay may ilan nang nawala sa mga eroplanong iyon ang Ukraine. Gayunpaman, ligtas na ipagpalagay na may ilang dosenang Su-27 pa rin ang natitira sa Ukraine. Ibig sabihin, ang bagong pagsasama ng miniature air launch decoy sa platapormang panghimpapawid na iyon ay mas lalo pang naging mapanganib ang Air Force ng Ukraine kaysa dati. Paano nagawang compatible ng Ukraine ang United States? Made na missile sa Sukhoi 27 setais nila. Ipinapaliwanag ito ng United 24. Sabi ng outlet, ang integrasyon ng Sukhoi 27
ay dumaan sa parehong proseso. Nakaramihan sa mga pagbabago ay sa pylons. Napansin ng mga analyst na ginamit ng Ukrainian engineer ang American Munitions Adapter Unit, 50 o Munitions Adapter Unit, 12 ejector racks, na karaniwan sa United States jets, tulad ng A-10 F-15 at F-17 para sa Soviet-designed MiG. 20 shams na kahalintulad ng bagong integrasyon ng miniature air-launched decoy. May limitasyon ang mga adaptasyon dahil sa edad at laki ng Sukhoi. 27 na gamit ng Ukraine para maglunsad ng miniature air-launched decoy missile laban sa Russia. Ayon sa United 24, kayang magdala ng United States B-52 bomber ng hanggang 12 miniature air-launched decoy sabay-sabay. Kaya ng mga bomber na maglabas ng maraming pain para masigurong may tatama sa target, ngunit walang ganitong pribilehyo ang Ukraine. Karaniwan, 2 miniature air-launched decoy missile lang ang kayang ikabit ng Sukhoi. 27 kada eroplano. Ang Sukhoi 27 ay multi-role fighter jet na kayang magpakawala ng pain, air-to-air missile, at precision bomb sa isang misyon. Mas mainam na may 2 miniature air-launched decoy at air-to-air missile ang Sukhoi 27 para may depensa laban sa kalabang fighter, kaysa alisin ang missile at mawalan ng panangga ang jet. Mas mainam nang may 2 miniature air-launched decoy kaysa wala. Kung nagpapalipad ang Ukraine ng mga pain na missile mula sa likod ng kalaban, pwede nilang gamitin ang Sukhoi 27 para maglunsad ng miniature air-launched decoy bombardment sa mga target. Kaya tayo, ang miniature air-launched decoy ay isang missile na dinisenyo para magpalito at hindi para umatake. Gayunpaman, kapag sinuri natin ang mga detalye ng sandatang ito, doon natin makikita kung bakit mahalaga ito sa Ukraine, kaya inangkop nila ang Sukhoi 27 para maging compatible sa miniature air-launched decoy. Naglabas ng detalye ang Army recognition ukol sa miniature air-launched decoy noong Hulyo 2000 at 24 matapos natutunan ng Ukraine. Ikabit ito sa MiG-20 shams. Ang ibig sabihin ng miniature air-launched decoy ay miniature air-launched decoy. At ang mga missile na ito ay may kasamang iba't ibang electronic countermeasures na nagpapalakas sa kanila at mas delikado kumpara sa karaniwang simpleng decoy missile. Pinapahintulutan ng mga countermeasure ang miniature air-launched decoy na i-jam ang early warning at target acquisition radar kapag abot na ng missile. Ang jamming na iyon ay maaaring gamitin upang pilitin ang mga air defense system na konektado sa mga detection system na ito na paputukan ang miniature air-launched decoy o type marahil upang pigilan silang makaputok ng tuluyan. Ayon sa United 24, kayang i-program ang electronic warfare payloads para gayahin ang radar signature ng ilang eroplano at cruise missile. Niloloko lang ng Russia ang sarili nila na tinatamaan nila ang pinakamapanganib na gamit ng Ukraine. Pero hindi naman totoo. Pinapahabol lang ng miniature air-launched decoy sa air defenses ng Russia ang mga multo sa ere. Lahat ng mga tampok na ito ay nakapak sa isang 73 talampakan at 70 libra na pakete. Kaya't nakakagulat na compact at magaan ang miniature air-launched decoy kung ikukumpara sa kakayahan nito. Sinabi natin na kayang gayahin ng misil ang radar signature ng eroplano. Ang maliit na sukat na ito ay nangangahulugan na hindi lang nito nililinlang ang mga air defense, napaputukan ang kunwaring sasakyang panghimpapawid, kundi sapat din ng liit ng misil para hindi ito matamaan ng mga air defense. Bawat mintis ay nagbibigay ng oras para makalusot ang ibang sandata ng Ukraine sa target. Nakatutok ang air defense ng Russia sa kakaibang sasakyang panghimpapawid na hindi nila mapabagsak. Isa rin itong missile na may disenteng mahabang abot. Ayon sa Defense Express, ang miniature air-launched decoy missile na nakakabit sa Su-27 ay kayang maglakbay ng 200 at 80 hanggang 500 at 60 milya depende sa uri nito. Isama mo pa ang subsonic na bilis na kayang panatilihin ng missile habang gumagamit ng kombinasyon ng Global Positioning System at Inertial Navigation Systems para manatili sa pre-program na ruta. Makakakuha ka ng isa sa pinakamatalino at malayong abot na missile ng Ukraine. Pero dapat ding isaalang-alang ang gastos. Ayon sa United Kingdom Defense Journal noong 2000 at 15 ang halaga ng isang miniature air-launched decoy missile ay 130,000. Tumaas na siguro ang presyo at posibleng nasa 3,000 at $1,000 na ang ilang version ng missile. Pero maliit lang ito kumpara sa presyo ng mga missile na pinoprotektahan ng miniature air-launched decoy. Ayon sa Al Jazeera noong Nobyembre 2000 at 24 ang Storm Shadow cruise missile ay nasa $1,000,000 at ang Army Tactical Missile System missile ay $1,000,000.
15 milyon. Ang mga pagkakaibang ito sa presyo ay nangangahulugan na kayang mawalan ng Ukraine ng kahit 3 hanggang 10 miniature air-launched decoy missiles para sa bawat attacking missile na kanilang pinapalipad at makakakuha pa rin sila ng magandang balik sa kanilang puhunan. Isama pa ang mga gastos na natatamon ng Rusya, kapwa sa pagkaubos ng kanilang mga bala para sa air defense at sa mga resulta ng mga air defense na iyon. Hindi nahahadlangan ang mas delikadong missile ng Ukraine sa pagtama. Napakamura rin ng miniature air-launched decoy sa aerial warfare. Ipaubayan natin sa Army recognition ang huling salita sa kakayahan ng miniature air-launched decoy. Sa kabuuan, ang panlilinlang, autonomiyang operasyon, cost-effectiveness, at versatility ng air defense missile. Isang 6 na zero miniature air-launched decoy ay nagbibigay dito ng kalamangan sa karaniwang missile, kaya't mahalaga ito sa makabagong estratehiya sa aerial warfare. Kung kulang pa ang paliwanag kung bakit malaking balita ang pagkakabit ng Ukraine ng missile sa Su-27, hindi na namin alam ang iba. Ngayon, may mahalagang suportang sandata na mas nagpapabisa sa airstrike nito kumpara dati. At iyan ang nagdadala sa atin sa epekto ng mga miniature air-launched decoy missile na maari nang iputok ng Ukraine mula sa kanilang Sukhoi 27 sa digmaan sa Ukraine. Ang pinakamalaki, syempre, ay ang maloko pa ang mas maraming air defense ng Russia. Hindi na kailangang talakayin kung paano pinipilit ng miniature air-launched decoy ang air defense sa mga multo dahil napag-usapan na natin ito. Gayunpaman, dapat pag-isipan ang kahulugan ng kakayahang malusutan ang air defense habang papalapit na sa ika-4 na taon ang digmaan sa Ukraine. Ang realidad na kinahaharap ng Rusya ngayon ay hindi maganda ang kalagayan ng kanilang air defense. Sabi ng Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, 1,211 air defense platform ng Rusya ang nasira ng Ukraine hanggang Agosto 26. Hindi isiniwalat ng Rusya kung ilan ang ganitong kagamitan sa kanilang militar. Pero ang pagkawala ng mahigit 1,200 ay malaki ang epekto sa depensa ng Rusya sa kanilang mga kagamitan sa lupa. Ipinunto na iyon ng Business Insider. 1 taon na ang nakalipas sa isang artikulo kung saan sinabi nitong sobrang abala na ang depensa sa himpapawid ng Rusya, kaya napipilitan na silang pumili kung aling mga kagamitan ang poprotektahan at alin ang iiwanang walang bantay. Ayon kay George Barros ng Institute for the Study of War, inilipat ng Rusya ang karamihan ng depensa sa himpapawid malapit sa frontline para protektahan ang mga kagamitang kailangan sa pagsalakay. Ayon kay Barros, kung malalampasan ng Ukraine ang depensang panghimpapawid sa loob ng bansa at mga rehiyong hangganan, kaya na nitong tamaan ang mga target sa loob ng Rusya na kulang sa proteksyon. Pagsapit ng 2025, humina lalo ang depensa sa himpapawid ng Rusya at dumami ang malalalim na atake ng Ukraine sa loob ng Rusya. Sabi ng Atlantic Council noong Agosto 21, naapektuhan ng mga drone strike ang 13% ng kapasidad ng pagpipino ng oil refinery ng Rusya. Halos araw-araw may balita tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa bagong target sa loob ng Rusya o malayo sa front lines sa sinakop na Ukraine. Dagdagan mo pa ng miniature air-launched decoy missile na pwedeng ilunsad mula Sukhoi 27 ang kombinasyon. Hindi kaya ng miniature air-launched decoy iligaw ang air defense ng Rusya sa loob ng teritoryo nila. Pero hindi rin naman nila kailangan tanggawin ito. Ayon kay Barros, nailipat na sa harapan ang karamihan ng air defense ng Rusya, kaya mahina ang depensa ng mga target sa loob ng bansa na gustong atakihin ng Ukraine. Pinakamabuti, ang miniature air-launched decoy ay may 2 pangunahing gamit. Pwede nitong ilihis ang atensyon ng air defense ng Rusya para makalusot ang mga drone ng Ukraine papasok sa Rusya. Lumilikha ito ng ligtas na daanan sa himpapawid ayon sa pangangailangan ng European Aeronautic Defense and Space Company, o maaaring simulan ng Ukraine na gamitin ang mga miniature air-launched decoy nito bilang bahagi ng sunod-sunod na pag-atake na kinabibilangan ng iba pang mga misil at drone na direktang tumatarget sa mga air defense na iyon. Ang miniature air-launched decoy ang ginagambala, kaya natatamaan ng ibang bala ng Ukraine ang air defense unit na nagpapaputok dito. Wala nang air defense na aalalahanin. Pinapayagan ng mga miniature air-launched decoy ng Ukraine na makabuo ng butas sa depensa ng Russia para magamit sa mas matinding pag-atake sa ibang lugar. At kung pag-uusapan ang mga pag-atake,
Dadalhin tayo niyan sa pangalawang malaking epekto na dulot ng mga misil na ito, na ngayon ay compatible na sa Sukhoi 27 magkakaroon. Nagbibigay ito sa Ukraine ng kakayahang gumamit ng patong-patong na estratehiya ng mga misil. Ipinaliwanag ng United 24 Media kung paano ito gumagana. At binanggit na ang video ng Air Force ay nagbigay rin ng bihirang pananaw sa mga taktika. Ang mga miniature air-launched decoy system ay inilulunsad halos kasabay ng cruise missile attacks mula ibang paliparan. Kaya napipilitan ang depensa ng Russia na magpaputok ng interceptor sa mga plane. Parang depensa na pinagsama sa opensibong operasyon. Ang mga miniature air-launched decoy gaya ng nabanggit na natin ay nililito ang mga depensa ng himpapawid. Kaya't nakakapasok ang mga missile at bomba ng Ukraine para tamaan ang kanilang mga target. Nabanggit natin kung paano magagamit ng Ukraine ang ganitong paraan para palakasin ang malalayong pag-atake sa Russia. Pero may isang problemang hindi pa natin napag-uusapan. Bawal sa Ukraine gamitin ang long-range missile laban sa teritoryo ng Russia ayon sa United States. Maaaring ikagulat ito ng mga nakakaalala sa sinabi ni German Chancellor Friedrich Merz noong Mayo. Inalis na ng Germany, France, United Kingdom at United States ang restriksyon sa paggamit ng Ukraine ng mga long-range missile na ibinibigay nila. Ngunit ayon sa ulat ng Wall Street Journal noong Agosto 23, hindi na ganoon ang sitwasyon ngayon. At maaaring hindi pa nga iyon ang kaso noong sinabi pa ito ni Merz. Ayon sa Wall Street Journal, pinipigilan ng United States ang Ukraine na gamitin ang mga ATACMS missiles. Pati na rin ang intelihensya na magpapahintulot dito na gamitin ang United Kingdom Storm Shadow missiles sa loob ng Russia sa loob ng ilang buwan. Ayon sa mga opisyal na nagsalita ng hindi pinapangalanan, nagtakda ang United States ng proseso ng pag-aproba para sa pagpapalipad noong tagsibol. At mula noon, hindi na nakuha ng Ukraine ang pahintulot para dito. Lahat ng kahilingan ng Ukraine ay kailangang aprobahan. Ni United States Defense Secretary Pete Hegseth, ipinapakita nito na kahit maraming aspeto ang pag-aproba, isang tao pa rin ang nagdedesisyon. Problema ito sa Ukraine kung balak nitong gamitin ang MALDs para gumawa ng ligtas na aerial corridors para sa United States, made missiles papuntang Russia. Hindi nito naaapektuhan ang mga drone na gawa mismo ng Ukraine. Buti na lang. Pero ibig sabihin nito ay hindi maaring atakihin ng Ukraine ang Russia gamit ang mga United States made na misil at bomba na mamalakas ang puwersa kumpara sa mga drone na iyon. May solusyon ang Ukraine sa problemang iyan. Ayon sa Business Insider noong Agosto, mukhang hindi nagamit ng Ukraine ang kanluraning misil at gumagamit na sila ng sariling gawa laban sa mga target ng Russia. Simula ngayon, gagamitin na natin ang sarili nating gawa na mga sandatang may mahabang abot. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, hindi na nila napag-uusapan kamakailan ang ganitong mga bagay kasama ang United States. Sinabi niya sa press conference kasama si Punong Ministro Mark Carney ng Canada. Iniulat ng Business Insider na may long-range Neptune missiles na ang Ukraine nababagay sa miniature air-launched decoys na kayang iputok ng Sukhoi 27 nila. At narito naman ang Flamingo, kasalukuyang sumasailalim sa pagsusuri. Ang Ukrainian cruise missile ay kayang magdala ng warhead na lampas 1 tonelada at may abot na 1,864 milya ayon sa Independent. Sapat na ang layo nito para tamaan ang halos anumang target militar sa gitnang bahagi ng Rusya at maging sa maraming lugar sa labas ng bansa. Bumalik na ulit sa usapan ang long-range, layered na paraan at hindi na kailangan ng Ukraine ang United States para magawa ito. Nagsimula na ang mass productions ng Flamingo. At sabi ni Zelensky, dadami pa ito sa Ukraine bago matapos ang Disyembre. Pagsamahin mo pa yan sa Neptune, na medyo mahina na pero kahanga-hanga pa rin, at magkakaroon ka ng isang bansa na malapit ng magamit ng buo ang potensyal ng kanilang miniature air-launched decoy missiles. Nakakabiglang balita yan para sa Russia. Lalo na kung isasaalang-alang ang malalim na strike campaign na nabanggit natin kanina sa video. Isipin mo na lang ang parehong klase ng kampanya. Pero gamit ang mga missile na 10 beses ang lakas ng pagsabog kumpara sa long-range drone. Gets mo na siguro ang ibig kong sabihin. Hindi na lang masusunog ang oil refinery ng Russia, kundi tuluyan na itong masisira. Ang mga missile na kasama ng Neptune at Flamingo sa layered na paraan ang responsable sa pagkawasak na iyon. Mababaw na ang salitang epekto para dito. Ang pangatlo at huling epekto ng kakayahan ng Su-27 ng Ukraine
na maglunsad ng miniature air-launched decoy ay makikita sa paano ito ginagawa. Isa na naman itong halimbawa kung paano nakaangkop ang Ukraine sa mga hamon na hinarap nila sa panahon ng digmaan. Pinuri na ang kakayahan ng Ukraine na makaangkop noong Agosto 2022 ayon sa Engelsberg Ideas, na nagsabing ito ang naging susi sa kanilang kaligtasan sa labanan. Itinuro ng sanggunian ang ilang mga pagbabago na ginawa ng Ukraine noong simula pa lang upang patunayan ang kanilang punto. Dahil sa mahinang pinagsamang armas ng Russia, nagamit ng Ukraine ang anti-armor na koponan upang hadlangan ang maagang paglusob ng Russia. Isa pang malaking pagbabago ang kakayahan ng Ukraine na makakuha ng tulong militar at pinansyal. Ganoon din ang paglipat ng bansa mula sa mga sandatang galing pa sa panahon ng Soviet patungo sa mga sandatang ibinigay ng kanluran. At ngayon ay gawa na mismo ng Ukraine na ginagamit nila ngayon. Halimbawa rin ang paggamit ng Ukraine ng mga drone sa harap at malalayong pag-atake. Ang Su-27 na kayang magpaputok ng MA-LDs ay pinakabagong dagdag sa maraming pagbabago. Dito natin makikita kung paano natutunan ng Ukraine na gamitin ang isang platapormang mula pa sa panahon ng Soviet na hindi dapat compatible sa anumang Western na bala at ginawang malaking banta ito sa mga puwersa ng Russia. Ayon kay Joyce Hackmey ng Chatham House nitong Marso, ang tagumpay ng Ukraine ay hindi lang dahil sa tibay o pagmamahal sa bayan, kundi sa kakayahang mag-adapt, mag-decentralize, at mabilis gumamit ng bagong teknolohiya kaysa sa kalaban. Ayon sa kanya, matagumpay ang Ukraine sa pag-aangkop, kaya dapat itong gawing modelo ng kanluran. Isang tagapagbigay ng mahahalagang aral na kailangang matutunan ng kasalukuyan at magiging mga kaaway ng Russia upang harapin ang mapanirang puwersa ni Putin. Nagbago ang Ukraine para mapalakas ang bisa ng kanilang mga misil, kaya dapat kabahan ang Russia. Kailangan nitong makasabay sa pagbabago. Kung pagbabasehan ang alam natin tungkol sa kalagayan ng depensa sa himpapawid ng Russia, matapos ang mahigit 3.5 taon ng digmaan sa Ukraine, hindi nito masosolusyunan ang problema ng Su-27 ng Ukraine na lumilipad gamit ang MALDs. May isa pang sandata ang Ukraine na pwedeng gamitin kasama ng miniature air-launched decoy na missile para makapinsala ng husto sa Russia. Ang sandatang iyon ay ang Extended Range Air-to-Surface Missile, isang United States-made glide bomb na mas mabilis, nakamamatay, at eksakto kumpara sa mga gawa ng Russia. Ginawang kill zone ng bagong sandata ng United States ang harapan ng Russia. Alamin pa ang tungkol dito sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong sandata na ginagamit ng Ukraine laban sa Russia sa kanilang laban para sa kaligtasan. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.